Praise. Morning po sa ating lahat. Makikibati naman po natin ang ating katabi na ikaw ay lubos na pinagpapala ng ating Diyos. Yung meron pong excitement, pagka tayo bumabati, excited tayo binabati natin yung ating mga kapatid sa Panginoon na laging pagpapala. Amen? Wala namang bumabati na ang bati, sasama ang buhay mo. Papangit ang buhay mo. Di ba? Wala namang ganon. Amen. Sino po excited ngayong umagang ito? Lahat tayo excited. Sige po, ang ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito is all about carry your cross. Buhatin daw po natin ang ating mga pasanin. Amen. Sige po, sandali tayo mag-pray. Abba Father, salamat muli ngayong umagang ito for allowing us to receive the strength that comes from you. Allow our life na maging daluyan ng iyong dakilang kalooban at ikaw ay patuloy naming maluwalhati. Let your word and even your goal for today ang patuloy na mangyari at maganap sa aming mga buhay. Anoint my lips at ikaw lamang, O Diyos, ang maluwalhati at patuloy, O Diyos, ang kadakilaan ay para lang sa iyo. In Jesus' name, we pray. Amen. Hallelujah. Kapag po pinag-uusapan, carry your cross, lahat naman tayo dito makaka-relate, May kanya-kanya tayong pasaning cross. Magkakaiba nga lang ng bigat, magkakaiba ng mga sakripisyo, at magkakaiba tayo ng dahilan. Bakit ba natin dinadala ang cross? At meron namang ayaw magdala ng pasanin at ipinapasa sa iba. Ikaw ang mas magaling, ikaw na magpasan. Sabi naman ng nagpapasan, pagod na ako, ikaw naman. Ayan. Sa Book of Luke chapter 2, beginning verse 46 po, sabi po dito, after 3 days, they found him in the temple courts, sitting around the teachers, listening to them and asking them questions. Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, "Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you." Verse 49, Why were you searching for me? He asked. Didn't you know I had to be in my father's house? But they did not understand what he was saying to them. Ang nag-uusap po dito, si Mary at si little boy Jesus. Nag-uusap po sila. Every year po, may festival of Passover na culture na po ng mga Israelites na every year ay pupunta sa Jerusalem, sa temple, at magjo-join sa custom na yon. At nung mangyari ito, na hindi napansin si Jesus na hindi na nila pala kasama sa grupo. Meaning, marami sila sa kanilang bayan na pumupunta sa Jerusalem to join the festival of the Passover. Dahil sa dami nga nila, akala nila na kasama nila si Jesus. Maaaring yung mga previous years, from 11 years old hanggang sasabihin na natin mga 7, ay laging nakakasama naman ng maayos. Magkakasama sila nakakauwi. It so happened, nung mag-12 years old na si Jesus, pinagplanuhan niya siguro na hindi muna ako sasama pag-uwi kina mami at daddy. Ako'y magbababad muna sa presence ng mga teachers at ng mga nagtuturo doon sa templo. And then, ganito na nga nangyari. Wala namang magulang na hindi mag-aalala na kayo sumimba, pag-uwi nyo, kulang na kayo. Diba? Wala namang paalam. Diba? Wala namang nagtatanan na nagpapaalam. Kaya nga tanan lahat ay lihim. Pero dito, ang nangyari ay nawala lang si Jesus at lahat ng kamag-anak
Pinuntahan nila, baka naglaro ng pickleball o naglaro ng something na uso sa mga kamag-anak, kaibigan, pero hindi pa rin nila natagpuan. And then came on their mind na puntahan nga natin sa Jerusalem, baka ito ay may naging bagong kaibigan doon si Jesus. At pagpunta nga nila doon, natagpuan nila si Jesus na nakikinig at nagsishare ng kanyang thoughts about the Mosaic Law. Kasi yung mga panahon na yun ay pinag-uusapan ng Ten Commandments at yung mga naituro sa panahon ni Abraham. And then, tinanong nila, bakit mo kami pinag-alala? Sabi ni Mary, bakit mo kami pinag-alala ng ganito? 3 araw kang nawawala. Eh di ba sa ating panahon, hindi ka pa pwedeng mag-report sa pulis hanggat hindi 24 hours na nawawala. Hindi pa nila itatanggapin ang iyong paghingi ng tulong. Antayin muna nating matapos ang 24 hours. Then, saka natin gagawa ng aksyon kung talagang nawawala yan. At ang sagot ni Jesus, didn't you know I had to be in my Father's house? Sino po ditong 12 years old below ang anak na laging gustong nasa church? Para sa panahon ngayon, parang wala na, no? Parang ayaw na nila sa church. Kaya yun po ang ating number 1 na pag-uusapan. Bakit? Carry your cross. You need to identify the place that you should be there. Na dapat makita natin, maunawaan natin ang kahalagahan ng puso ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang number 1 point po natin, I need to be in my Father's house. Di ba sa panahon ngayon, napapansin ko, even believers, nagiging burden din ang pagdalo sa lugar na kung saan nagtitipon-tipon ang mga sumusunod sa Panginoon. Di ba? Kaya, we need to carry that kind of cross na wag nating kakaligtaan ang kahalagahan ng tahanan na dapat merong tumitira. May nananahan. At syempre, expected ni Abba Father, andun ka. Yeah? In book of Genesis, during the time of creation, laging na-amaze si Abba Father, si God, kapag nalikha niya ang mga bagay na nalikha niya, after niyang magawa, it's good. Yeah. Ina-appreciate niya. Pero on the 7th day, anong sabi ng Panginoon? Kailangan niyang magpahinga. Bakit? Kasi mas masarap ang nagpapahinga. Tama ba? O sino ba ditong masyadong addict sa trabaho? Kasi ang goal, gusto ko agad magkaroon ng bahay. Gusto ko agad magkaroon ng sasakyan. Gusto ko agad ang savings ko, 1M, in a span of 1 year. Sino ang mga goal ay ganon? 1M in a span of 1 year. Or 500,000. Pababain natin. Kaya nakakapag-tour. Diya? Pero then again, pansinin natin, bakit kailangan nating makita ang puso ni Jesus at the age of 12? Ibig sabihin, sa ating pong mga kabataan, mahalagang ma-incorporate. Makikisabi, incorporate. Mailagay po natin sa kanilang diwat, kaisipan at puso ang kahalagahan ng pagdalo ng gawain. Ng to be present sa tahanan ng Diyos. Why? Because Sunday is the most blessed day that we rest with the Lord. Di ba nagpapahinga ang Panginoon sa araw ng ikapitong araw after creating everything? At sabi niya, this is the most blessed day. Kung kinukonsider ni Abba Father ng Sunday or ang rest day is the most blessed day, paano ito hinarap at tinayuan ni little Jesus? Diba? Ang sabi niya, I had to be in my Father's house. Ito po, alam ko makaka-relate kayo rito. Sino po dito kapag nakikinig ng mga music na paborito niya,
ano mang pagod niya, nare-relax siya. Nakikinig ka ng mga song na paborito mo, medyo nadadala ka ng mga awitin, huwag mo yung mga sawi, ha? Huwag kayong makikinig ng mga awitin ng mga sawi at bigo. Kahit maganda ang relationship mo, baka madala ka ng pinakikinggan mo. Baka mamaya mag-away kayo pag nagkita kayo ng iyong BF o GF. Kasi nakinig ka. Nadala ka. Nagtampo ka ng konti, inaway mo ng sobra. Di ba? Nangyayari yun. Bakit? Kasi nadala sa tugtugin. Pero pansinin po natin, ano ba naririnig nating awitin sa tahanan ng Diyos? Yeah? Sino ditong nare-relax kapag nakakarinig ng mga awitin ng Panginoon? Nare-relax tayo sa mga awitin natin, tayo nagsasama-sama. Why? Because God blessed the day of His rest. At alam ng Diyos sa panahon natin, kailangan natin ng rest day. Alam niyo po, ang sistema ng mundo, galit talaga sa pera. Yung pagkagalit niya sa pera, gusto niyang makuha. Gusto niyang ma-achieve ito. At a shortest period of time. Kaya nga nauso yung mga expedite fee. Same naman yung processing, na ganun din naman yung gagawin. Ino-orchestrate lang para mayroong expedite fee at tumaas ang presyo. Yeah? Kaya sa ating buhay, napakahalaga na makita po natin that the cross that we need to carry is to be at the Father's house. Dapat na dito tayo parati. Nagiging bahagi ng ating custom or ng ating lifestyle to be with our Abba Father. Sino pong naniniwalang ang Lord, kapag nakikita tayo, siya ay masayang-masaya. Amen? Ang Diyos po, tiyak masayang-masaya. Bakit? Kasi naaalala natin siya. Kapag naaalala natin ang mga minamahal natin, sobra po nilang na-appreciate yung maalala natin sila. Amen? Kaya we need to be in our Father's house. Amen? Excited naman tayo dito. Hindi naman tayo naboboard na. Makikisabi sa iyong katabi, bawal maboard. Kaya makinig tayo. Okay, ano yung ating verse? Sabi dito in Luke chapter 9, verse 23 to 24, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. Ang Diyos po ang nagsabi na kung tunay tayong nagmamahal, i-separate lang muna po natin ang pagmamahal natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga asawa, o ano man ang iyong minamahal, trabaho man yan or negosyo. I-separate po natin. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito is about our commitment to love the Creator. Kailangang ma-identify po natin, ako ba'y nakakasunod na nadadala ko ang pasanin na ini-expect ng Lord na dadalahin ko araw-araw? Pansinin po natin dito, sinabi dito, take up your cross daily. Ibig sabihin, meron tayong pasanin araw-araw. Meron tayong dapat sundan araw-araw. Kaya nga napakahalaga na tayo nakakarinig ng mga aral, mga katuruan na patungkol sa Biblia, patungkol sa salita ng Diyos. Kasi in that way, hindi tayo nawawala ng direksyon. Yeah? Mahalaga ang direksyon sa buhay. Mahalagang meron tayong influence ni God. Kasi kung walang influence ni God, wala tayong madadalang cross ng Diyos ay magagalak sa ating buhay. Yeah? Yeah, we need to carry every day the cross of following our Lord.
Kaya nga po may mga challenges tayong pinagdaraanan, may mga pagsubok tayong pinagdaraanan. At part ito to test if we are willing to carry our cross daily. May kisabi sa iyong katabi, huwag kang bibigay. Patuloy lang tayo, ha? Amen? Hindi po madali na gawin sa bawat araw ng ating buhay na dalahin ang kalooban ng iba. Kaya nga ito po ang ating number 2 point. Okay? Ito number 2 point po natin. I need to deny myself and let Jesus become greater in me daily. Sa bawat araw po ng ating buhay, laging merong pagsubok. Pagsubok na may tinig ng Diyos na nangungusap sa atin, anak, kailan mo ko ipa-priority? Anak, kailan ako magiging una sa lahat ng iyong mga pinaplano at iniisip? Kailan magiging higit ako sa lahat ng iyong mga nagugustuhan at nakasanayan na? Kasi kapag hindi po natin ito nadala, this is a kind of cross na araw-araw meron tayong pagsubok. If we will choose Him or we will choose our ways. Ito po sa mga suggestion ko sa mga working. Suggestion, and I'm praying, ma-encourage kayo. Do not allow that the day that God expects us to be with Him ay makompromise. Bakit? Ang kaaway po, the moment may separate ka sa cluster ng fellowship, he is winning. Nagtatagumpay ang dyablo. Nagtatagumpay si Satanas. Nagtatagumpay ang ating kaaway. Bakit? Nailayo ka sa kasamahan. Yeah? Kaya we need to deny ourselves kasi kapag hindi tayo nagtagumpay, denying ourselves sa mga scenarios at desisyon na walang ibang magdidesisyon at maglalagay ng period nito sa buhay mo, kundi ikaw lamang at hindi si God. Hindi ka pwedeng pilitin ni God kapag established na sa plano mong hindi ka dadalo. Hindi ka makikijoin. I will be absent. Kasi Lord, alam ko, nauunawaan mo ako. Di ba ito yung mga rason natin? Maunawaan naman ako ni Lord. Yes, nauunawaan tayo ni Lord na hindi mo nagaganap ang pagsunod sa Kanya. Naunawaan ba natin yon? Di ba? Kadalasan, we excuse ourselves and validate our excuses na hindi naman natin nakikita ang perspective ng Lord. Bakit? Hindi mo nadadala ang cross of your commitment. Mahalagang madala po natin ang ating cross of commitment kasi kahit meron kang ipinagpalit na higit na sa tingin mo mas mahalaga at mas kailangan mo, pero pinili mo si God, napatunayan mo sa sarili mong kaya mo siyang piliin higit sa lahat. Amen? Kapag napatunayan ng Lord at napatunayan mo sa sarili mo na nagawa mo ito, hindi ka nasusubukan ng anumang opportunity. Bakit? Alam na ni God at alam mo na sa sarili mong pipiliin mo si Lord. At mas pipiliin mo ang gawain. Hindi mo ipagpapalit ang isang bagay na tunay na kayamanan sa hindi tunay na kayamanan. Yeah? Kailangang maging greater si Jesus in our daily life. And the only way to prove na nagiging greater siya ay kapag meron ka ng mga nagagawang desisyon na si God ang nagiging number 1 at nagiging higit. Yeah? Yun ang isang matinding challenge sa atin. Ako naman naunawaan ko yung mga excuses na dahil nga may family po tayo na hindi pa caught kung anong meron tayong nararanasan. At sinasamahan natin sila, pinagpipray natin sila. I hope, ganun nga, pinagpipray natin sila, ini-encourage natin sila, o baka naman tayo ang nadadala sa dating buhay. Kailangan mapansin po natin kasi kapag kita ni Lord ang lahat sa atin, ang motibo natin, kailangan wag po nating mamiss
yung nais ng Lord, carrying the cross of our commitment. Yeah? Napakahalaga nito. Kaya mahalaga na makita po natin ito. The way to let Jesus become greater in our lives is when we begin finishing His works by our hands. Ibig sabihin, yung kamay mo ang siyang gagawa ng mga naisin at kalooban ng Panginoon. Kaya nga in Book of John 4:34, ang linaw ng explain ni Jesus sa kanyang mga disciple. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ibig sabihin, God has entrusted us a life, buhay. Kaya nga, huwag mong sisisihin si God kung namatay kang hindi successful. Huwag mong sisisihin si God doon. Bakit? God has already given you the ability to live. The ability and having the strength to do something na meron tayong kayang patunayan. Meron tayong kayang magawa. Kaya ang expected ng Lord sa buhay natin, when we receive the message of the Lord, sa mga pagtitipong tulad nito, we are willing to become an extension. Nakahanda na tayong maging kamay ng Diyos or the fingertips of God ang ating buhay. Nahanda na nating tapusin ang magandang plano ng Lord, ang magandang nasimula ng Panginoon. Sino po ditong naniniwala na lahat tayo magaganda ang plano ng Diyos? Diba? Kung dumadating tayo sa moment na pinanghihinaan ka na ng loob dahil sa nakikita mong cycle or nauulit na hindi nagtatagumpay na buhay, kahirapan, or kawalan ng any progress in life, it might be merong tayong namimiss na itinuturo ng Lord sa atin. And one of this lesson can only be learned while we are joining together. Doon lang po yun mangyayari. Bakit? Napakalaga po ng fellowship. During the time of Jesus, lagi siyang nagkakaroon ng sharing of the gospel about the kingdom of heaven at laging may kainan. How the church na nag-adjust sa panahon ngayon. Di ba, nag-adjust na tayo, mayroon tayong kainan. Hindi nga lang po napaghandaan, pero mga next services po natin, kahit pika-pika, maglalaan na rin po tayo, hindi first Sunday lang. Amen? Sino pong gustong ganon? May pika-pika. Ito po yung advantage ng mga hindi nakapag-almusal. Di ba? At least may makakain. Di ba? Natawa ang ating pamilya sa RBA. Yeah? Mahalaga po yun. Kasi time ni Jesus, hindi niya ginutom ang mga disciple, lagi sila nagkakainan. Kaya I do believe, ang mga disciple ng mga panahon na yon ay kamukha ng katabi mo, healthy. Di ba? Healthy. Bakit lagi sila nagkakainan? Hindi lang sa spiritual, gayon din sa physical. Kaya napakahalaga na makabuild tayo ng relationship. Pakikisabi, relationship. Hindi lang sa ating mga mahal sa buhay. Given na po yung ating mga mahal sa buhay na kahit anong swangit natin, tanggap ka. Di ba? Pero sa ating pamilya, di ba? Napakahirap ipakita yung ating pagiging swangit. Baka wala na akong maging kaibigan sa church. Kaya siyempre, magbibigay muna ng magandang first impression Pero kung tunay naman talagang mabait, tingnan mo nga pasin mo nga yung katabi mo, tunay naman akong mabait, sabihan mo nga siya, tunay naman akong mabait. Huwag kang matakot sa akin. Di ba? We need to notice this, church, na napakahalaga yung mga nagagawa natin para sa Panginoon. Yung pag-i-invite po, yung huwag tayong magsawang mag-invite, huwag tayong magsawang manalangin, huwag tayong magsawang makinig sa mga itinuturo sa atin. We are finishing God's works in our life.
Hindi pa po tapos si Lord sa buhay mo. Kung hindi maganda ang iyong buhay ngayon, hindi ba sa mga nangyayari sa nakalipas, huwag mong isusuko ang future mo na ganun din ang mangyayari. Dahil hindi kailanman tayo sinukuan ng Panginoon. Ako po'y naniniwala, never ang Lord tayo sinukuan. Never si Lord sinukuan ka. Kadalasan lang, hindi natin nakikita at na-appreciate na ang Diyos ay kasama talaga natin. Amen? Binubuhat na yung pasanin natin, akala natin tayo lang ang nagbubuhat ng pasanin. Amen? Kaya we need to have that kind of courage na matapos natin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Tayo'y part at malaking part po tayo ng plano ng Diyos upang ito'y matupad. At kailangan nating makita ang ating direksyon araw-araw. Yeah? Mahalaga po yun. Number 3. Parang ang bilis, Pastor. Number 3 na tayo, no? Last point. Ano sabi po dyan? I need to learn the right sacrifice that pleases God. Kulang lang po yan ng ano. I need to learn the right sacrifice that pleases God. Yung tamang pagsasakripisyo. Hindi po lahat ng sakripisyo nagbibigay ng glory sa ating Panginoon. Ulitin ko po, hindi lahat ng mga sacrifices na ginagawa natin ay nagagalak ang ating Diyos. May mga sobrang sacrifices na tayo lang ang nahihirapan. Hindi na ito nagbibigay ng impact sa langit. Pansinin po natin ito. In Book of Hebrews chapter 13 verse 16, sabi dito, do not forget to do good and to share with others. For such sacrifices, God is pleased. Pastor, ako may gumagawa ng mabuti doon sa mga deserving. Di ba, kadalas yun ang rason natin. Ako'y mabait sa taong mabait din sa akin. Eh paano kung hindi mabait sa'yo, eh hindi rin ako mabait. Di ba? Mapapansin natin, puso ba ito ng Diyos? Puso ba ito ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nabubuhay, nagpakita siya ng modeling ng tamang pagmamalasakit. Yeah? Kaya we need to do good doon sa mga hindi gumagawa ng mabuti sa atin. Tandaan po natin, yun ang sakripisyong hindi madali. Sino po sa atin nakaranas, at kung kayo nakaranas ng ganito, makakarelate kayo dito, kahit anong gawin mong kabutihan sa taong ito, dekada na ang lumipas, ayaw pa rin niya sa'yo. Ang sabi ng mundo, toxic people. I need to let them go. Kasi it corrupts my spirit. Yung maganda kong feelings ay talaga namang nawawala. Dahil ibinigay ko na ang lahat sa kanya eh. Hindi pa rin niya na-appreciate ang aking ginagawa. Kung nasa ganito kang situation, ano ba pinakamagandang gawin? Nagawa na ba talaga natin ang pinakamagandang gawin? Na-invite mo na ba sa church? Naipag-pray mo ba siya every day? Di ba nangyayari yan sa loob ng ating tahanan? Di ba? Huwag na tayo lumayo. There are people, and even sa ating mga mahal sa buhay, na hindi nakikita ang mabuti mong sakripisyo. Yung lahat ng ginawa mong kabutihan, parang walang kadating-dating. Yung bang tipong 0 ang score. Pero ginawa mo lahat. Pero then again, ano sabi ng Lord? Do not forget. Gibe sa mga mahal sa buhay, nagagawa ito, tama? Kahit
gaano kapasaway ang isang anak, ang isang magulang. Nowadays, ang mga magulang hindi na yata napagbibigyan. Di ba? Pero tayo bilang mananampalataya, bilang tagasunod ng Panginoon, mahalagang makita po natin ang value ng wag nating kakalimutan ang paggawa ng mabuti. Dahil doon napiplease si God sa ating buhay. And again, sharing. Pag sinabing sharing, madali naman siyang ma-define. Kung ano yung kinakain mo, iparanas mo sa kapwa mo. Di ba? Meron ba magkaibigan na kumakain na sobrang dami ng kinakain ng isa, yung isa na may konti lang? Yan lang ang para sa'yo. Walang ganun, di ba? Halos naghahati at pare sa kanilang kinakain. The same thing na kailangan po nating may paranas is to share kung anong meron tayo. Kaya kapag may mga trabaho na tayo, o sa mga graduates dyan, ito paalala ko ha, sa mga working na anointed professional natin, na i-treat nyo na ang best friend ninyo ng ilang beses sa SB, sa mga kainan na talaga namang na-enjoy nyo, baka nakakaligtaan nyo namang i-treat ang inyong mga magulang. Di ba? Baka nakakaligtaan nyo namang i-celebrate ang kanilang sakripisyo. Di ba? We need not to forget. Alam nyo po ba, the most neglected people sa isang tipikal na pamilya kapag umaani na ng tagumpay ang mga anak ay ang mga magulang. Kung saan-saan na nakarating yung anak na naging successful. Pero yung magulang, nando sa bahay, nag-heart na lang doon sa mga post ng anak. Like, saan ka, anak? Huwag pong ganon. At walang ganon dito sa JA1. Amen? Kaya kapag umaani ka na ng success, ang una mong paranasin ay yung mga mahal mo sa buhay. Ang una mong paranasin, yung mga naiinggit sa'yo. Kung may invite mo, tara, kain tayo. Baka kailangan mo lang ilibre at babait na yan sa'yo. Di ba? Ang sabi ng Lord, di ba, love your enemy? Hindi mo naman siya enemy. Kinonsider ka nilang enemy. Di ba? Tama? We don't consider them our enemies. They are the one who are considering us na tayo ang kanilang kaway. Pero tayo bilang anak ng Diyos, tara, kain tayo. Kailangan lang mag-buffet. Di ba? Ay, alam niyo po ba bakit nagagalak ang Lord while we do this kind of sacrifices? Dahil sabi nga ng Panginoon, nagdiriwang ang mga anghel sa langit kapag may nagbalik loob sa Kanya. At tayo lang ang pwedeng gamiting kamay ng Diyos para hipuin ang iyong kapitbahay, ang iyong ka-workmate, ang iyong kaklase, ang iyong mahal sa buhay. Amen? Kaya in Romans chapter 12 verse 1, sabi dito, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ito po isang sakripisyong napakatindi. Yung mabuhay tayo ng may kabanalan. Sa hirap magbanal-banalan. Sino po dito nakaranas magbanal-banalan? Parehas lang ito na nagbabait-baitan. Parehas lang yan na nagbabait-baitan at nagbabanal-banalan. Ano ba ang mga gantong personality? Pag kaharap mo, meron siyang, para siyang anghel, maamo. Hindi makabasag pinggan, wala kang makitang kapintasan. Pero pag talikod mo kung ano-ano sinasabi against you. Those are their personalities. Pero sabi ng Lord, ay gawin na natin ang dapat nating magawa. Amen? Kaya ang katabi mo, hindi yan mukhang banal. Banal talaga siya.
makikisabi sa iyong katabi, ikaw ay banal. Hindi tayo nagbabanal-banalan, ano? Kaya, yung araw-araw, nagpasanin po natin talaga ay manatili po ang kabanalan sa ating buhay. Recently po, nung last Sunday, wala po ako dito, around 1:30 po ng madaling araw, kami po ay from Isabela, dumalang saglit dito, then tumuloy kami ng Batangas kasi nag-birthday yung mother ko, July 12, wala kami. Kaya sabi ko kay Pastor Fred, siya na muna rito at ako ay uuwi lang muna. At may celebrate namin na kompleto kami, ang mga apo, na may celebrate si mother. Just sa Show Boulevard, ay merong rider or move-it rider na from outer lane, ay galing ako sa overtake, sa mabagal sa inner lane, biglang nag-U-turn, tumatakbo siya, gumanon. Ay di, nagpreno na po ako, pero inabot siya. Inabot talaga, may pasahero. Ay di, doon na siya napatingin nung lumapat na. Doon pa lang siya nagulat. Ay di, kasama ko si Pastora Tess, Pastora Mike, hindi ko alam kung tulog o nagkakape, nasabugan siya ng kanyang kape. Prop ba yun o hot ba yun na? Hot? Prop. At least malamig. O, hot ba yun? Yung cold coffee. Natapunan siya. Eh di, tinabi ko rin sa sasakyan, siya may tumabi, yung way na papunta na dito sa may Santa Mesa, chinek ko. Ang concern ko kung bakit ako bumaba, hindi para idiin ang kanyang mali, kundi tingnan ko ang kanilang present condition. Paglapit ko, iho, kasi bata pa, okay lang ba kayo? Hindi ba kayo nasaktan? Eh, ito pong pasahero ko, tanungin nyo, tangkad nung babae na dalaga. Katingin niya ako sa kanya, iha, iha, okay ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Wala naman po, naipit lang, pero hindi naman po ako nasaktan. Eh, paano kung tayo medyo justice prevail? Ako, tama! Di, away na yan. Eh, di nag-reason ako sa kanya, yes, kako, nakasignal ka kung kailan ka gumanon. Kita ko rin nga, gulat nga ako, bigla ka nalang gumanon nasa outer lane ka. Eh, sir, hindi ka nagbiminor. Iho, hindi nga ako nagbiminor, ang layo ko, nagpreno na ako. Pero inabot ka pa rin. Pero again, ako'y thankful dahil hindi kayo nasaktan. Wala naman damage yung motor. Sabi ng witness, bumaba si Pastora Tess, na kasi dinidiin ng rider na ako daw may mali. Eh, syempre, I have the justice with me. Hindi pumayag si Pastora Tess. Eh, pulisan na lang daw kung talagang ayaw pumayag. Eh, ako naman ay namagitan na at yung naka-witness, sir, wala naman kayong damage sa isa't isa, wala naman nasaktan. Eh, patuloy na lang kayo sa inyong lakad. Eh, di sabi ko doon sa rider, iho, wag mo nang uulitin yung gano'n, nasa outer lane ka, sumigdal ka, yung U-turn ka ng dire-diretso. Siguro inisip niya, madaling araw, maluwag. Di ba gano'n ang mindset natin pag madaling araw? Liko na, dire-diretso. Eh, natsempuhan. At thankful po ako na ang Lord, may mga sakripisyo po sa mga ganong moment. Abay, titiisin mo ang katwiran Di ba, paano kung mas gigil pa sa'yo? Di ba, ang principle ng gigil, hindi nagpapatalo. Sa mag-asawa, kapag parehas gigil yan, nako, lulubog ang araw at sisikatan muli, nataas ang level ng gigilan kung sino ang tama. Hala, nasa sakripisyo doon. Yeah? Kaya, we need to maintain holiness. Yung proper worship kay Lord ay nakikita mo sa atin araw-araw. Tinitiis natin. At sabi ko nga doon sa rider, ingat ka, huwag mo nang uulitin yun. Tapos pagtingin ko doon sa plaka ng Santa Fe, butas, tinamaan ng footrest ng passenger. Dahil doon yung nakatapat, tumusok. Eh okay lang, at least yun lang. And I'm thankful
na ang Lord ay kinontrol ang lahat. Amen? Napakalaga po noon. Kaya tandaan po natin, in every day of our life, mahalaga tayo nagsasakripisyo, mahalaga makita sa atin ang kabanalan, mahalaga ang bawat Sunday. Sa mga mathematician natin, ilan ang Sunday natin sa loob ng isang taon? Given, sa loob ng isang buwan ay 4. Kasi minsan may Sunday 5. Di ba? O sabihin na natin 4, times 12 mo. Ilan yon? 48. Tama, 48. Sa 48 na araw na ito, ilan kaya ang araw na ikaw ay present? Amen? Kung nakaka-48, biyaya, nagawa natin. Ay, paano nun sa hindi? Lord, biyaya pa na mapansin. Alam niyo po, kapag caught na tayo ng biyayang ito, ganito po ang nangyayari sa mga nakakaranas po, or may struggle sa Sunday service. Kapag nakot po kayo ng puso ng Diyos about, like si Jesus, na wala, hindi nagpaalam sa magulang, nakita sa templo. Dahil sabi niya, I had to be in my Father's house. Kapag nakot na po kayo nito, yung isang araw na mawala kayo, ang pakiramdam nito'y parang isang buwan kang nawala. That's the kind of feeling. Pag dumadalas, parang isang taong kang nawala. Why? God will establish His relationship sa atin only after when we start valuing the day of His rest. Pahalagahan po natin ito. God is resting with us, dealing our problems. Ang Lord ay narito, hinihintay na tayo ay magsabi sa Kanya ng ating mga dinadala ng sa ganon, yung bigat na yan ay gumaan. Amen? Our conclusion. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 1, verse 18 to 19, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will prostrate. Bakit ito nasabi ng mga apostol? Ni Apostol Pablo, bakit niya ito nabanggit? The moment naramdaman mo yung personal touch ng Lord na ikaw ay iniligtas sa kasawian at kapahamakan ng kasalanan na nag-ahari sa ating buhay. Kapag naunawaan mo ang value ng true repentance, pag sinabing true repentance, nagsisikap kang talikuran ang pagkakamali at pagkakasalang nagawa during your past. You are willing to accept the cross to carry the holiness that God expects us to have. Kapag nandyan na po tayo, then the power of God is being activated. Ina-activate ng Diyos ang kanyang kapangyarihan dahil may kaligtasan ka nang tinanggap. At ang kaligtasan yan, isa ang heartbeat, wag lang sa'yo. Manatili ang kaligtasan. You need to share salvation to others. That's the kind of cross that God expects us. Kaya nga po mapapansin ninyo, marami na pong mga patotoo na hindi deserving, hindi qualified, walang capability, wala sa kanyang intelligence, wala sa kanyang anumang uri na makakaranas siya ng matinding biyaya ng pagpapala at opportunity. Pero then again, nagawa ng Lord pagpalain ang mga maliliit at mahihina. At dito nangyayari, even yung mga mayayaman nagtataka na may mga nagtatagumpay na hindi naman legitimate na talagang may tinapos sa pag-aaral. Pero proven pinayaman ng Diyos. Sinong gumawa nun? Hindi yung kanyang capability, hindi yung acquire niyang knowledge, kundi biyaya at pabor ng Diyos. Why? Kasi dinala ang cross hanggang sa dulo. It's not too late, my dear brother and sister.
mag-make up tayo kay Lord. Bumawi tayo kay Lord. Patunayan natin na kaya nating dalahin ang cross araw-araw sa ating buhay. Can I invite everyone sa tayo tumayo? And this is my final words about sa atin. Alam nyo, ang pagbabago ay himala. Ang pagdadala ng cross and to be present in every worship service, in every Sunday service is always a miracle. Ang mga sakripisyo laging himala. Lahat ng ito himala. Nagagawa man natin ang tama or hindi, kailangan natin si God to direct our life. And this time, can I invite everyone na sadaling kayong yumuko at pumikit and listen to this. Habang naririnig nyo ang mga instrument na ito, at bago tayo umawit kay Lord, just listen to this. Just close your eyes. Allow God to minister you. And this will be the question. Ano ang kaya mong gawin? Na kaya mo talagang gawin na napipigilan ka lamang ng iyong mga ginugusto para sa Panginoon. And this time, pwede mong sabihin sa Panginoon habang tayo umaawit, Lord, kaya ko na. Kaya ko nang dalahin ang cross. Tulungan mo ako, wag mo akong iiwan. Ihanda mo ako, Panginoon. I am willing. Gusto kong mabago ang aking buhay. Gusto kong mabago ang aking pamilya. At gusto kong mabago ang takbo ng buhay ko. Naniniwala ako, kapatid, ng Diyos. Gustong-gustong mabago na ang kondisyon at sitwasyon ng iyong buhay. Naghihintay lang si God na ma-welcome mo siya sa paraan na gusto niya. As we sing this song, hindi nagbabago noon, ngayon, bukas, panghawakan ko, pagsamo ko sa'yo iyong dinggin, puno ng pag-asa, iyong tutugunin. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago noon, ngayon, bukas, panghawakan ko, pagsamo ko sa'yo iyong dinggin, puno ng pag-asa, iyong tutugunin. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago noon, ngayon, bukas, panghawakan ko, pagsamo ko sa'yo iyong dinggin, puno ng pag-asa, iyong tutugunin. come on, church. As you close your eyes and bow down your head, kausapin mo si God. Let Him know that you're ready to become a true follower of His will. And by the words that gives life, sasamahan ka ng Panginoon. Patuloy na ipararanas sa iyo ng Lord ang biyayang ito. Just trust the process of His ways. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, you see the heart and the mind of everyone. Allow them to receive your direction.
Allow them to carry the cross. Na kung saan, Panginoon, ito'y nagbibigay ng glory sa iyong dakilang pangalan. At ako'y naniniwala, O Diyos, no one can stop everyone na handang sumunod sa iyong dakilang kalooban, na maranasan ng breakthrough, O God, ng prosperity of soul. Even, Panginoon, prosperity, O God, sa pinansyal na bagay. Even businesses at anumang promotion sa trabaho, let everyone makaranas ng breakthrough ito in the name of Jesus. And again, I speak and declare even healing, O God. Sa mga nagdidesire, O God, na anak mo at nagtitiwala sa iyo, I also declare healing upon their loved ones, O God. Hayaan mo, Diyos, tumanggap ng kompletong kagalingan ng bawat isa. At ako'y naniniwala, Panginoon, walang sino mang mabibigo sa iyo, God, dahil ikaw na nangako'y tapat magpakailanman. Again, ang lahat ng tumanggap ay magsabi ng Amen and Amen.